Aray ko. Labas na kami. Ha? Sa isang maliit na sityong ito na bahagi ng Barangay Bilagyon, Escalante City, ay hindi lubos akalain ng karamihan na sa lugar na ito ay marami pala nakatagong yaman ng kalikasan at mga kuweba na hindi pa nadidiskubre ng mga eksperto. Hey, what's up guys? I'm Eden Barcelona at ako ang inyong Kawild Extreme. Ayon sa mga lokal na naninirahan dito, mahigit 20 kuweba ang nakakubli sa mga mataas at mga matatarik na mga bundok na nakapalibot sa sityo ito. At iilan lang sa mga 20 kuweba na iyan ang nakapasukan at nanatiling aktibo sa post-pit mining activity na ginagawa ng mga tao dito. At ngayon, dito sa channel ko, ay i-explore natin ang lahat ng mga kuweba na nandito sa sityong ito. At susubukan natin pasukin ng isa-isa. Ngayon mga kawild, ay nandito na tayo sa paanan ng bundok. Ngayon pala magsisimula ang tunay na laban. Akyat tayo ng bundok. Lakad tayo mula doon. Pagkatapos, akyat tayo ng bundok. Tara, samahan nyo kami. Ayan guys, nakanap yung tungkod. Kasi malalayo pa ito lakarin natin. Tara, laban! Sa loob ng kagubatang ito ay natagpuan ang mahigit sa 7 kuweba at natakpan ng mga makakapal na dahon ng puno at masukal na mga damo. Ang mga kuwebang ito ay matagal nang ginagamit ng mga residente na nakatira sa lugar na ito. Noon pa man ay pinagkukunan na nila ang mga kuwebang ito ng mga mineral at natawag na rock post pit. Sa bawat kuweba na aking pupuntahan ay magkakaroon tayo ng iba't ibang hamon na kakaharapin. At una na dyan ay ang daan na punta sa kuweba. Marami kang matutulis sa bato na madadaanan. Mga bangin na sobrang lalim na kapag nagkamalit tayo ay maaari tayong mahulog. Pangalawa, ang mga hayop na maaari nating makasalubong sa daan. At isa na dyan ay ang mga ahas na siyang kinakatakutan ng karamihan. Sa ganitong uri ng environment, masasabi natin na paborito itong tambayan ng mga ahas dahil malamig at masukal. Pangatlo, ay ang kung anong panganib ay naghihintay sa atin sa loob ng kuweba. Mga kawild, sobrang sarap sa pakiramdam na makapunta sa mga itong lugar. Kahit mahirap ay parang ang saya ma-experience ang ganito. Ano nyo? Puro yan kahoy, bato. Ang laki ng bato. Malapit na lang tayo. Kulit dire. Then, so finally guys, sa mahigit 20 minuto na paglalakad natin ay narating din natin ang 2 kuweba. Ito ang cave number 3. Ito naman ang cave number 4. Pero ang kapasukin natin ngayon ay ang cave number 3 muna. At ang cave number 4 ay susunod natin sa susunod na episode. Kaya tara, samahan nyo kami. Let's go! So ngayon guys, napasok na tayo sa cave number 3. At titingnan natin kung anong meron dito. Pero parang ang hirap nito, ang hirap ng daan dito.
Tingnan nyo. Yan. Ayun yung guide natin. At ang magiging cameraman natin. Yan. Tara. Baba pa tayo. So what's up guys? Dito na tayo ngayon sa loob ng kuweba. At nakita ko itong batong ito. Ito, ano tawag na rock phosphate. Ang phosphate rock o phosphorite is usually found as a calcium phosphate sa mga deposituhan ng mga bato na kilala bilang apatite, at ito ay isang likas na pinagmumulan ng phosphorus, isang elemento na mahalaga to life on Earth at walang kahit anumang substitute for phosphorus in human, animal, or plant nutrition. At sobrang mahalaga nito dahil ang phosphate is a part of many product used in modern life. Dito sa Pilipinas, 90% of phosphate rock ay ginagamit sa paggawa ng chemical fertilizer. Pero sa ibang bansa ay mayroon namang iba na ginagamit sa ibang application in a broad range of industries including pharmaceutical, nutraceutical, personal care, construction, agricultural, chemical manufacturing, and renewable energy. Dahil kuha din nila nakataya para makakuha lang ng ganyang bato. Nang sa gayon, ay magkapera sila at naipakain sa kanilang pamilya. Ito, tingnan nyo. Sobrang ganda, di ba? Kulay pink. Ito yung uri ng rock phosphate na mayaman sa phosphorus. Dito sa Pilipinas, bago ka makakuha ng phosphate rock, ay kailangan mo munang dumaan sa butas ng karayom. Dahil hindi ganun kadali ang pagkuha ng phosphate rock. Dahil ang phosphate rock ay minimina at buwis buhay ang pagkuha nito. And this time mga ka-wild, ay susubukan kong pasukin ang tunnel na kung saan kumukuha ng mga phosphate ang mga minero. At ayon sa isang minero na naging guide ko ngayon, ay nasa mahigit 15 meters daw ang lalim nito. So guys, papasukin natin ang isa sa mga tunnel na ginawa ng mga minero para makahanap lang ng phosphate rock o rock phosphate. At ayon sa minero na nakasama ko ngayon, ay nasa mahigit 15 meters ang lalim nito. Pero sa tingin ko, susubukan natin. Susubukan natin. Pasukin natin ito. Tara. So yan guys. Yun yung kasama ko. Yan. Ito yung hagdan nila noon. Pero ngayon ay wala na kasi pinigil na ang operasyon sa kuwibang ito dahil sobrang delikado na. Ayan. Baba tayo dyan. At nandun pa sa loob ang ano. So yan guys, ilang metro pa lang tayo dun sa pasukan ng tunnel na ito. Para nang puputok ang eardrum ko. Yan pa, tingnan nyo. Yan pa, tingnan nyo. Yan pa, punta ko sa lalim pa. Tara, hanapan natin. Let's go. Pumasako pa oh. Yung tunnel na to guys ay gawa to ng mga minero. Ito yung unang nilang step para makahanap ng mga rock phosphate. Ito mga sakong ito ay ginawa itong panangga ng lupa at mga bato para hindi gumuho. Tara, baba tayo kunti. Okay, right. So guys, kahit wala tayong safety gear, huwag kaya mag-alala kasi expert yung kasama natin. Alam niya ang pasikot-sikot sa lugar nito.
Dahil isa siya sa mga naging minero din noon ang lugar na ito. Kaya safety tayo dito. Maganda na guys, dito may hospital dito. Ayan, rock hospital. Ayan. Ayan. Meron na rock hospital dito. Ayan. Hospital daw yan. Ito, hospital na daw to. Hospital na eh. Ito yung itim na mayaman sa calcium. Ayan, sinimulan nila kaso hindi na napos at dito sila dumaan. Ayun. Yun pa. Yun pa na yan. Doon, pagdating doon sa butas. Ang butas na yun guys, mayroon pa yung lagusan. Papunta doon, papuntang banda doon, papunta doon. Kaya, yun, bumaba na yung kasama ko. Papuntahan namin. Yun, yun siya. Yun. Kaya tara. Kita nyo naman guys, oh. Isipin nyo na lang ang buhay ng mga minero. Kung gaano kahirap. Mapasok sa mga nito. Ito ngayon, sa haba na ako. Isipin mo guys, sa ilang metro pa lang ako mula sa sa pasukan ng tunnel na ito. Ay parang nakukulangan na ako ng oxygen. Palagay ko, hindi na sapat ang hangin ko para makahinga ng maayos dito. Kaya nababa tayo. Tingnan tayo doon sa loob. Yun na yung ulo. Ito na yung ulo ko. At ito na yung nila, flooring nila. Ang kanilang dingding nila. Ang kanilang tunnel. At yun. Yung paa ko, nakaupo ako dito. Yes. Yun guys. Ito yung dalanan namin to. Parang lang 5 Pag pumasok ka dito guys, hindi ka basta-basta makahawak sa kung saan-saan doon kasi yung tamaan ka ba to na then ano eh? Awid? Then Mas nakili siya. So guys, ayan. Diyan tayo dumaan. At ito yung nasa loob. Okay ba? Yun. Yun. Yun yung mga puspit na natawag nila. Yan. Ito. Yan. Yan. Dun. Meron pa dun. Yan. May tunnel pa dun na maliit. Dito. Tapos hanggang dito. Ayun pa. Ayun. Yung masama ko. At hanggang dun pa. Grabe. Ang layo naman guys naman. Yan. Sa loob. Aray ko. Aray ko. Yan pa. Yan. Map na ba ito? Ano last diha? Yun na yung last ng last na part itong tunnel. Budlay na naugod. Pero mahirap na daw ito. Budlay na kay yung pambakon. Bakon. Yan. Saan na lang na direg. Mugwa mo direk puspet, saan man eh. Ha? Mugwa mo direk puspet, saan man eh. Paano kaya makalabas ang puspet dito? Kitid ng daan, no? Ano na siya? Pagmao ng mga yuta na. Mga miyok mo ba? Mga pala na katuig diri wala masudlan. Dugay na? Mga gis. Sarang bro, mga jis. Mga 10 years na pala ito guys, hindi nagamit. So guys, ito na yung pinakailalim ng tunnel. At Mga kuha na siya. ito tayo. Basta kayo mga sobra 15 euro, 15 meters. Yun eh, mga sa may 15 meters ng lalim mula dun sa pinasukan natin kanina. At ang tunnel na ito ay nasa may 10 years na ba? 10 years na hindi na ginagamit kaya medyo delikado na. Kaya labas na kami guys, maghanap naman kami ng bagong tunnel na pasukan. Tara! Labas na! Ay, nakaplay. Abot. Okay, dito ko halikod. Okay. Hindi na ako maka. Sa pagkakataong ito, ay medyo kinabahan tayo ng konti.
Dahil sabi ng minero na kasama ko, itong bato na itinuturo ko ay ang isa sa mga nagbibigay tibay sa loob ng tunnel. At kung nangyaring mabiyak o bumigay ang batong iyon, ay may posibilidad na gumuho ang tunnel. Pag hindi ka expert dito, tapos papasok-pasok ka dito, delikado. Kaya, sa bawat pasok natin ng kuweba at ng mga tunnel, kailangan nating mga eksperto. Aray ko. Basta kami. Ito tayo sa labas. Thank you, Lord. Yun. Isang tunnel pa lang yan, mga ka-wild. Yung sobrang daming tunnel dito na maaaring pasukan. Pero yung iba, hindi na pwede. Delikado na. Tulad nito. Tunnel na ito, hindi na pwede pasukan. Kasi, sira na yung pundasyon niya. So ngayon guys, pahinga muna tayo saglit kasi yung kasama ko ay sumayong tiyan. Kwento ko lang sa inyo, ayon sa minero na kasama ko ngayon na dating nagmamining dito, dati daw, ang lugar na ito ay hindi daw ganito. Patag daw ito at medyo mataas. Ngunit, dahil sa katagalan ng panahon, ay gumuho ang bandang yan. Yan, kita niyo yan. Gumuho ang bandang yan. Yung lalaking bato na yan ay galing yan sa taas. Gumulong yan dito. At yun, naging ganyan ang itsura niya. Na parang isa siyang hindi na siya nagkakapantay-pantay. At yun parang tumungtong lang yung ibang bato kasi gumulong yan mula sa taas. Buti na lang, nung sa oras ng pagguho niyan ay oras ng gabi. At walang may nasaktan at walang may napinsala. Ngunit kapag nangyari yun sa oras ng araw at sa oras na may nangimina dito, sigurado mayroong buhay na mawawala. So, tingnan nyo naman kung gaano kalaking batong yan, diba? Oh. In this time mga kawal, tumasok na naman tayo ng ibang tunnel. At ang tunnel na ito ay gawa mismo ng minero na kasama natin ngayon. Ang kakaiba nga lang ay medyo makalitan ang tunnel na ito at puro lupa ang paligid. Hindi katulad sa unang tunnel na pinasok natin na maraming bato. Ayun na. Oh. Ito yun. Flooring. Tapos, nakaupo ako. Saan pa kita na? Gusto na kung lumot, no? Kasi yun. Ayun, may butas pa doon. Hindi na masodya. Ha? Kapang. Ay, bubiyag. Adik, masarap na ito. Ay. Ha? Wala akong nakadabat. Wala ka diya, butok. Ang grabe. Hindi na ako kapasok ito guys. Nakaupo na ako tapos ito pa. Hindi na pasukin. Dila ka nagkanbat? Diyan ka na gano? Mining? Oo, dito.
Ha? Balik ko yung tubig. Gikan na rin sa babaw. Karon ba pahulong pag-usap? Kaya pa nimo. Lagi mo, ha? So guys, tapos nating pasukin ng cave number 3. Ngayon, papasukin naman natin ang cave number 4. Sa cave number 3, medyo kinabahan tayo doon. Kasi medyo intense yung pinasok nating mga tunnel. Ngayon, sa cave number 4, titingnan naman natin kung anong meron dito. Kung ano ang magbibigay ng extreme sa lakad natin ngayon. Tara! Pasok na tayo sa cave number 4. Ito, medyo madilim ang cave number 4 kaysa sa cave number 3 kasi yung cave number 3 ay parang open lang. Yung parang coliseum type. Ito, ano talaga? Underground type to. Tunnel na tunnel. Kaya, ayan. Biyag, masok tayo. Tingnan natin kung anong meron dito. Medyo madulas siya. Kasi napasukan ng tubig. Wala, ito yun. Tapos na nyo guys. Dito medyo maliwanag dito yan. May naiwan pang mga bote. Siguro ginawa ito lang para noon. Tapos ngayon ay iniwan na at yan nabasag. Yan, nakakabit pa. Tara. Dahan-dahan lang. Tubig. Na tayo sa paniki. Nagkulat. So mga gustong sumama sa Wild Extreme na lakad ko, pwede niyo akong i-message. Pwede niyo akong samahan. Wow. Wow. Wow, tabi biyag. Wow. Tignan nyo guys, tignan nyo. Wow. Biyag yan. May mga kumikinang. Yun. Sa taas. Oh. Yun yung guide natin. Yung mga guide natin to, parang puli tulugan to. Yan. Ito. Lalim pa lang to eh. Malalim. Puti. Yan sa taas. Ang daming mga paniki oh. Yan oh. Yan mga na biyag. Guys. Ayan guys oh. Yung mga itim yan guys. Yung mga paniki yan lahat. Yan nyo. Huwag natin silang gambalain para hindi sila sliparan. Yung dami oh. Yun yan. Yun. Yun yun. Ha? Baho na siya? Guys, sabi ni anong bubot. Yan daw at natawag na kabyaw. Hindi ko alam kung ano yan sa Tagalog. Pero yan daw ang uri ng kabyaw na napanghi. Napanghi na yan. Guys, nandiyo guys. Tetest taas, patingnan nyo. Yan. Sobrang lalim yan. Wala siya na posito. Then, Tres. Ang lalim niya guys. Yan. Tapos, dito tayo dadaan. Yan, maliit lang. So, maliit ang daanan natin. Kaya, ingat. At, ang butas na to guys. Ha? Bilang. Ito na og. Ito guys, ay sabi ni Gubot, ang daang ito, ang butas na ito, ay lagusan daw. Punta daw sa cave number 3. Yan, tingnan nyo yung dami ng dami ng mga paniki na sa taas. Nasla yan. So yan, medyo maliit lang to guys, maliit lang ang part ng ng cave number 4. At yun, naihian tayo guys.
Pansot siya. Panghi. Naihian tayo ng paniki. Di tayo maaaring bumaba sa haba. Kasi sobrang delikado daw. Sa pagkakataong ito ay gustong-gusto ko sana na ikutin ang buong kuwebang ito. Pero pinigilan tayo ng taong guide natin dahil sobrang delikado. Dahil nakikita niya ang mga gumuhong bato at isa pa, wala na tayong hagdang dadaanan na punta sa haba. Kaya wala na tayong magagawa sa pagkakataong ito. Ika nga ng iba, trust the expert. Pwede tayo dire. Dare bot. Are, pwede dare. Wala ing nauganan dire bot. Kana unsa man tipak na buko to. Guho, no? Wala, basta. Ini. Tulog ka ba? Oh, Dekan ka na. sa una pa na. Repeat mo na siya. Tingnan nyo guys, nami at suruin dito sa bigas. Ito bigas ba to? Pakita ko ito, bato. Okay, raman siguro. No? Ganda sa kabila. Yun na guys, nagsiliparan na yung iba. May bangag to ba to? Pagwa. May bangag na pagwa, draw. Nagsiliparan na slow. Nagambala natin siguro. Sobrang hinay. Pamagas bangin. Sobrang lalim. Biyag. Tingnan nyo guys. Sobrang laming paniki ng siliparan. Yan. Nagambala din sila. So labas na kagad maya. Tingnan nyo guys. Yung mga mga bato. Gawa ito sa Kasi na yung paligid. Yan yung mga bato. Mayroon pa mga tumutulong tubig. Hindi na tayo masyadong maka-ikot dito sa cave number 4 kasi sobrang daming bahagi ng cave na gumuho. At yung pati sa nandong ilalim na papasukan natin, pupuntahan natin, ay hindi na maaaring mapasukan kasi sira na yung hagdan. At wala tayong madaanan. At kung pipilitin natin, sobrang delikado. Sobrang lalim yan guys. Siguro sa mga 30 meter above ang ang sukat niyan. Kaya kapag nahulog tayo dyan, sigurado wala na kayong mapanood. Isang batong sobrang laki na gumuho. Yun sige kang bato habot. Diyan na skeleton. So yun guys, wala akong masyadong maipakita sa inyo dito sa cave number 4 kasi hindi natin ito basta-bastang pasukin. Hindi natin basta-bastang ma-explore ito kasi gumuho na. Punta na lang tayo sa kabilang cave. Sa cave number 2. Tara. Doon tayo maghanap ng mga extreme na pasukan natin, mga tunnel kung meron man. Tara. Let's go. So yun guys, labas na kami at salamat sa mga manonood ng video ito. Sana supportahan nyo kami para sa gayon ay tuloy-tuloy ang i-explore natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Salamat mga ka-wild extreme.